Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, medyo kailangan guys, pagka nakakaramdam tayo ng lungkot, pangungulila, and parang nadidepress tayo, nagiging ano tayo. So ayan ngayon yung nararamdaman ko. So kahit na strong ako, alam ko naman sa sarili ko na malakas ako, pero hindi mo talaga maiiwasan lalo pagka sobrang pagod ka and natatanong mo sa sarili mo na deserve ba natin yung gantong hirap. Ayan, so kasi guys, kahit sabihin mo pagkakatulong ka, kasi grabe talaga yung lala na mararanasan mo dito. Nandun na yung emotionally na ano ka, ang baba talaga ng tingin nila dito sa katulong. And yung iba siguro nasanay, pero pagkabago ka, maano ka talaga, nandun yung kumakain ka sa kusina, ayan, and nandun na yung nakasiperate talaga yung gamit mo na sayo lang, and alam mo talaga na napaka low quality ng mga gamit mo na binibigay sa'yo, ayan, compare sa kanila. And nandun yung parang nandidiri, ayan, so hindi mo alam kung bakit, pero kailangan talaga na anuhin natin, na sanayin natin yung sarili natin. And naano ko minsan, lalo pagkapagod ako, natatanong ko yung sarili ko na kailangan guys i-motivate natin yung sarili natin, lalo pagka ako minsan parang gusto ko nang talagang sumuko, gusto ko nang tumigil kasi napapagod na talaga ako. Kasi iniisip ko, bakit ko kailangan magtiis dito? Bakit kailangan sa probinsya or doon sa Pilipinas mabubuhay naman ako? Pero babawiin mo din yun, iisipin mo din na para makakapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Ayan, so makakapag-ipon ka. Kasi yung 35,000 na sasahurin mo dito, makukuha mo na agad yun or mabubuo na. So makakagastos ka lang dyan mga 5,000, pero may 30,000 ka na matitira. Pero doon guys sa atin, yung 30,000 na yun, ilang buwan mo na yun paghihirapan. Kaya parang minomotivate ko yung sarili ko na anuhin pa, lakasan pa yung loob natin, more months to come para mas malaki pa yung pera na makukuha natin. And hindi natin yun kikitain sa Pilipinas pagka ano lang talaga, yung minimum na sahod lang, lalo ngayon na medyo mahal na yung mga bilihin sa Pilipinas. Pero yung nirereklamo nila na bigas na tig 54 kilo ba yun? 55? Dito sa ano talaga sa Hong Kong, yung ano dito, yung bigas is nasa 100 yung isang kilo. Kasi yung 5 kilo dito ay binibili ng amo ko ng 70 Hong Kong dollar. So iaano mo yun sa convert mo yun siya is 490 pesos. And 5 kilo lang yun. So malaki talaga yung difference. Ayan, so mas mahal dito, pero sabi nga nila mas malaki yung sahod dito. Ayan, pero mas mahal din yung bilihin dito, hindi lang nararamdaman. Pero sa mga katulong dito, hindi masyadong ramdam kasi hindi naman tayo yung bumibili. Yung binibili lang natin yung mga shampoo lang natin, gamit lang natin, and yung ibang mga pagkain na hindi na po provide ng amo natin. Lalo sa akin guys, yung provide lang sa akin kanin, and then yung ulam minsan pa, tapos parating binibigyan ka lang ng noodles and then sardinas. Ayan, so wala silang pakialam kung mabubusog ka dyan or magugutom ka, as long as sila nabubusog. Kaya kailangan didiskarte kayo guys, hindi pwedeng hiya yung paiiralin nyo or natatakot, kasi wala talaga, mamamayat at mamamayat ka talaga dito. Kaya ako nagsasaing talaga ako, hindi na talaga ako katulad nung bago ako dito, halos buong araw ako walang kain ng kanin, puro tinapay lang. Yung dala ko lang sa Pilipinas na pagkain, yun lang yung dinala ko. Kasi wala silang sinabi na magsaing ka dyan para nang sayo, ganun. Ang sinasabi lang sa akin, kakain sila sa labas. So walang sinabi kung ano yung kakainin mo sa sarili mo. Kaya simula nun, pag alam ko talaga na kakain sila or lalabas sila, nagsasaing ako ng pang-2 tao. Ginagawa ko, kakainin ko yung isa, tapos yung isa itatabi ko sa Tupperware kasi kakainin ko yun mamaya pagkagabi. Ayan, so didiskarte kayo guys, kasi kailangan may lakas tayo ng katawan, kasi ang dami nating trabaho, hindi natin kaya yung wala yun. Mapapagod at magugutom tayo and wala tayong lakas, ang daming trabaho. Kahit sabihin mo maliit lang yung bahay dito, yung trabaho is non-stop. Ako kahit maliit lang yung bahay nila, 700 square feet lang, pero yung trabaho ko is inaabot ng buong araw. Ayan, so maraming arte, napakaano talaga. Kaya kailangan
didiskarte tayo. And yung sarili natin isihanda natin. Minsan nakakaramdam tayo ng pagod. Natural lang yan kasi tao tayo and katawan natin yung puhunan natin. Ano lang natin na parating maging malakas tayo para sa pamilya natin. Mas i-motivate natin yung sarili natin pagka nakakaramdam tayo ng pagod. Kasi ako kagabi muntik na akong maiyak-iyak nung nasa higaan ako. Kasi parang nakakaramdam ako ng pagod. Hindi ko alam kung bakit. Minsan pala guys, inaatake ka din pala ng ganun. Kaya yung pag nagti-terminate kayo or nagbe-break kayo ng contract and nire-reason nyo doon or gusto nyo mag-break ng contract and i-reason nyo anxiety, depression, ganyan, tinatanggap agad yan ng immigration kasi alam nila yung feeling niyan kasi hindi yan biro dito, lalo maraming mga kapwa natin OFW na nagpapakamatay dahil sa depress or sa ganyan. Kaya yung mga ganyan is hindi nyo binabaliwala pag nakakaramdam kayo ng emotionally na parang hindi nyo na maramdaman yung ano nyo and parang ang bigat sa pakiramdam and hindi mo alam na parang mararamdaman nyo yan guys and hindi kayo makakatulog ng tama. Pagka ganun, mag-reflect kayo sa sarili nyo, anuhin nyo kung i-motivate nyo yung sarili nyo kung bakit kayo nandito, kung para saan, bakit kayo naghirap dito, para mas maging stronger kayo uli. So ganun yung ginagawa ko, o kaya minsan pagka lalo na ako, parang down na down and nadidepress ako, tumatawag ako sa pamilya ko, sa mama ko doon sa Pinas and yung 100 Hong Kong dollar na load na uubos ko yan, mga 1 hour ko yan magamit and para lang i-charge yung sarili ko kasi gusto ko lang tanggalin yung ng bigat ng dibdib ko, yung pagiging kasi hindi mo maiiwasan talaga na makakaramdam ka na parang lalo pagka ang baba ng tingin sa'yo ng ng amo mo or parang lalo yung ibang mga amo na parang wala na silang nakikitang tama sa lahat ng ginawa mo, makakaramdam ka guys na parang wala ka ng worth. Ayan, so ganun yung nararamdaman ng kaibigan ko and parang gusto niya ng anuhin yung niya, parang gusto niya ng tumigil. Ayan, so pagka ganun yung nararamdaman nyo is mag-charge kayo. Charge means tumawag kayo sa pamilya nyo, makipagtsikahan kayo, mawala yung lungkot nyo para laban na uli sa isang buong linggo. So ngayon day off ko, mamaya pag uwi ko medyo malungkot uli kasi bukas na naman, back to normal na naman, magtatrabaho na tayo. So yung favorite na araw ko is Friday, kahit yan yung araw na pinakapagod ako kasi alam ko kinabukasan na magpapahinga ako. So Friday, masaya ako niyan hanggang gabi kahit na sobrang pagod, ganyan. Kasi alam ko na bukas is late na ako magigising. Ayan. So, kanina nagising ako 8:30 and nauna pa nagising yung amo ko sa akin. And sa isip-isip ko, hindi ko karapatan, hindi ko na gumising ng maaga para lang iinit kayo ng tubig dyan kasi pahinga ako. Kaya hindi ako muna gumising. Inantay ko muna siguro mga 10 minutes na akong gising na sila and nag-iingay sila bago ako lumabas, tsaka ako inasikaso. Mag-antay sila kung gusto nila sila gumawa kasi day off ko ngayon. And kagabi, buti na lang talaga medyo napaboran pa ako ni God. Gusto ng amo ko na magluto ako ng tinapay. So pag nagluto ako ng tinapay, ako din kukuha nun kinabukasan and ililipat yon sa slice yon. So day off ko ngayon and ganun yung gagawin ko. Kaya nung pagtingin ko sa paper bag ng amo kong lalaki, nandun yung tinapay na pinadalahan niya nung umaga and hindi kinain ng amo kong lalaki, kaya nandun. And nung nakita niya, sabi niya wag na daw ako magluto ng tinapay. O diba? Kasi guys, day off ko napaka niya naman, diba? Pero siguro mga ilang months pa pagka masyado na siyang sa ugali niya, masasaway ko talaga to. Pero sa ngayon, kaya ko pang itolerate yung mga niya, ugali niya, kaya ko pang itolerate yung minsan na niya, na parang namimihasa siya na kapag day off minsan papagawin niya ako ng tinapay. Buti na lang hindi natuloy. Pero pagka sa sunod pinagawa niya yan sa akin ng day off ko, magrereklamo na talaga ako. Ayan. So guys, yung emotional nyo and mental nyo, kailangan alagaan nyo yan. Kailangan anuhin nyo yan kasi kailangan natin yan dito. Hindi lang puro physical kasi lahat yan sila magkakasama para mas maging yung sarili natin. Ayan. Pero believe ako sa ibang mga OFW, lalo yung mga nasa Middle East kasi nakakaya nila. Siguro napapagod din sila pero maano lang talaga sila, lumalaban lang sila. Ako, napakahina ako. Mahina ba ako?
Pero hindi naman ata. Baka ngayon lang, pero bukas ulit, laban ulit tayo. Ayan. So, ayun lang guys. Isipin nyo lang natin parate yung mga pangarap natin. Basta 2 years lang ako dito. Ayan. So, iniisip ko, mati 3 months na ako dito. And, ang tagal pa. Pero, baka kaya pa naman natin. Pero pag hindi na talaga natin kaya, pwede naman ako mag-break ng contract. Anytime, pwede ko namang magawa yun. Ayan. So, hanggang hindi pa yun nangyayari. Kaya kayo guys, habang nagtatrabaho kayo, wag puro ipadala lahat, mag-ipon din kayo para in case meron kayong mahuhugot and in case meron kayong makukuha. Ayan, so ayun lang guys, and then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.